Diyos ta agaw tan ni kamo aming nga wawagi nga kaibanag ko. Na imbag nga aldaw kada kayo amin kakapsat ko nga Ilocano. Mapagpalang araw sa ating lahat sa mga minamahal kong mga viewers and followers. Welcome back sa ating vlog. Guys, ito. At dito ako ngayon sa aking pagdideliveran dito sa dairy. Bago ang lahat, nais ko muna kayong i-shoutout yung mga nagpapa-shoutout. Shoutout sa aking pinakamamahal na magulang, walang iba kundi si Remedios Soriano Madamba Bacud, watching from Bagat Santa Maria Isabela. At shoutout din sa aking asawa na si Chadora Kabawatan Bacud at ang aking pamilya, aking mga anak, watching from Barangay Bagat Santa Maria Isabela. At shoutout din kay Romnick Ladran at ang kanyang may bahay na si Margie Datul Ladran, watching from Bagat Santa Maria Isabela. At shoutout din kay Manang Rebecca Becky Pagalilawan Amayo, watching from Barangay San Isidro, Santa Maria Isabela, care of Canada, USA. Shoutout sa iyo, Ate Rebecca Becky Pagalilawan Amayo. Lagi po kayo mag-iingat dyan sa Canada, USA and your family. Shoutout din kay Seto Lamadrig, watching from Bagat Santa Maria Isabela and family. At shoutout din kay Lizel Serrano Kamayang, watching from San Mariano Isabela, care of Kuwait. Shoutout din kay Alex Pinagkabawatan, watching from Manila City, Metro Manila, Philippines. Shoutout din kay Auntie Ceci Binagkabawatan, watching from Kalamagi, Barangay Kalamagi, Santa Maria Isabela. At shoutout din kay Brother Domingo Fontiveros, watching from San Isidro, Santa Maria Isabela and family. At shoutout din kay Brother Ray Babaran, watching from Hangad Santa Maria Isabela. At shoutout din kay Patukas sa walang iba kundi si Maiko Bacud Bulawan Sarge, watching from Hangad Santa Maria Isabela, care of Tumawini Isabela. At shoutout din kay Prince Nilson Serrano, watching from Mandaluyong City, Metro Manila. At shoutout din kay Richard Gatan, watching from Kabagan, Isabela and family. Sa lahat ng gustong magpapa-shoutout guys, kayo ay mag-comment lang at kayo ay aking isa-shoutout pag ako'y nagpa-vlog. At shoutout din kay uncle ko si Diego alias Digo Paparan Kabawatan at ng kanyang may bahay, watching from Bagat Santa Maria Isabela. At shoutout din kay Uncle Pablo Babaran Madria at ang kanyang may bahay, watching from Santa Maria Isabela and family. At shoutout din sa lahat ng buong taga Barangay Ujaw, San Mariano Isabela. At shoutout din lalong-lalo na sa pinakamabait at pinakamagwapo na Barangay Captain na Barangay San Isidro, walang iba kundi si Barangay Captain Robin Soriano Karinugan, watching from Barangay San Isidro, Santa Maria Isabela. At shoutout din sa lahat ng mga gagawad ni Kapitan Robin Soriano Karinugan dyan sa San Isidro, Santa Maria Isabela. At ali kayo guys, inyo ako samahan sa aking dito sa aking pagdideliveran sa loob ng dairy, loob ng farming.
Yan guys, diyan kami magde-deliver. Diyan namin ibababa ang aming pangarga na galing doon sa pier sa Jeddah Rabigh. Yan. At sa lahat ng mga minamahal kong mga viewers and followers, shout out sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa panunod na aking ina-upload na video. Hinihiling ko ay inyong suporta sa inyong pag-like and share sa aking mga video. Maraming salamat sa inyo lahat. Shout out sa lahat ng mga OFW na nandyan sa Canada and USA, lalong-lalo na kay Manang Rebecca, kay Manang Rebecca Peki Pagalilawan Amayo. Pag-iingat kayo po palagi dyan na Manang Becky sa inyong trabaho. Dito guys, una sa lahat, magtitimbang muna tayo rito. Ito, timbangan yan. Itimbangin muna yung ating pangarga, first weight. Ito po yun. Yan. Pagkabigay nating pagkabigay ng ating resibo dyan, tapos kukunin natin kasi titimbangin pa yan. Pagkatapos maresibuhan, kukunin natin yung resibo, saka tayo pupunta doon sa pagdidiskargahan. Kung makikita nyo yan guys, yan yung gilingan ng mais na butil. Ang kalabasan parang bigas na siya. Bigas na yun lalabas na doon sa mais dahil ipapakain yun sa manok. Kailangan gigilingin bago ipakain sa manok. Thank you. Tapos na timbang. Kaya tayo pupunta na doon sa diskargahan. Dalawa diskargahan. Yung isa doon sa kabila. Pero dito tayo sa kaliwa. Yang mga silo na yan guys na nakikita ninyo, yan ang mga puno ng mga mais yan. Pati yung silo doon, puno ng mais yun. Ganyan karami yung ng pag-istakan nila ng mga mais. Ipapakain sa manok. Yung poultry ni Almaray, napakalaki. Napakalaki guys, ng dami ng poultry na Almaray. Ito ang ating kasamahan. Tapos diskarga. Kaya tayo ngayon, pupunta tayo doon sa diskarga. Ang karga natin nga pala, feeds. Soya feeds. Pag ito pinakain sa baboy, ay sigurado sa loob ng isang buwan, makikita mo na yung laki ng baboy mo, yung taba. Dito tayo mag-diskarga sa warehouse. Yan, warehouse na yan. Yan dyan ilalagay itong mga pangarga na soya. Meron tayo na abutan dito na isa. Ating lapitan natin guys. Yun yung
soya pakarga. Papatong dito yung truck, saka idadump dito. Dito guys, oh. Yan. Kusa siya bababa dyan. Hinihiwop yan ng conveyor. Feeds yan. Pag ito ipapakain dito sa baboy, kaganda. Oh my friend, good morning. This is my friend, operator here. Operator here, unloading soya feeds. Good morning, my friend. Good morning. Tapos aakyat yan doon sa taas, higupin ng conveyor. Tapos bababa dyan sa loob. Isa-isa ang pagdidiskarga dyan guys. Tapos yan i-stack dyan. Ayun ang ating truck. Yan ang ating truck, Volvo FT1372 Almaray Company. Yan guys, kagpogi nyo, no? Almaray Company. Yan lang Almaray lang talaga ang malakas. Yan ang tinatawag na Almaray King of the Road. Ayan ang silo, yung pag-istakan nila ng mais guys. Puno yan ang mais. Tayo sa lilim dahil mainit. Bubaba tayo sa ating truck. Dito muna tayo sa labas kasi doon sa loob ng truck lagi na lang naka-aircon. Basta maaris ang katawan yung lagi naka-aircon, lagi nakaupo maghapon. Kaya bumaba muna tayo para sa ganon ma-exercise naman ang ating mga buto-buto. Yung silo na yan, yung silo nito na pag-istakan nila na mais, napakalaki yan, maluwag. Kahit ilang barko yan, puno ng mais mga yan. Ito naman, kung warehouse na yan, dalawa yan, pag-istakan nila na yan ng feeds, soya na feeds, galing ibang bansa. Kaastig naman talaga ng truck natin, oh. Yan lang ang truck natin guys na hawak. Mapa tractor head, brand new. Mapa trailer, brand new. Napakaganda. Napakagandang gamitin. Yun, poultry yun. Marami silang poultry. Yung nakikita nyo yung parang dahon ng nyog na yan, yan ang dates. Tapos yan, generator. Yan, generator yan. Maraming generator dyan sa loob na yan. Generator yung ginagamit nila rito. Napaka-astig ng truck natin guys. Mapagilid, mapa-side, mapa-front, mapa-likod. Ang ganda. Tignan nyo naman. Napakakintab pati yung gulong. Yung rim pa lang talagang napakaganda talaga. Wala akong masabi. Yan ay likod niya. Madumi nga lang dahil na inabot tayo ng ulan kahapon.
long vehicle. Ganda niya guys, nakapakasarap na gamitin talaga. Yung tangke na yun na dalawa na yun, tangke ng diesel yun, para sa dyan sa generator, yun. Kaya magwawashing tayo mamaya. Napaka ilan yung ano silo to, 1, 2, 3, 4, 10 pirasong silo ito. Kung sa kabila 10 piraso din yun. Marami silang silo, may silo pa doon sa kabilang ano. Ito guys, pag magdiskarga tayo, ito muna natin luwagan. Yan. Luwagan na natin to. Yan, gano'n lang natin yan, oh. Tanggal lahat. Tapos yung kabila naman, yun. Ito yung lock niya na isa. Taas natin ng konti. Yan. Yan. Tapos ito, luwagan natin tornilyo. Yan. Huwag na guys. Sisikwatin na lang to. Sisikwatin to ng tubo para bubukas to. Yung dalawa, ayun pa yung isa, sikwatin nyo. Kasi wag kang sikwatin ng kamay mo na ganyan, dahil ito tatalsik to. Hindi mo kaya pigilan to, napakalakas yan. O kaya tamaan ka pa nitong pintuan na to. Kaya pag binuksan mo yan, kailangan nakailag ka na ganun, na side. Ganun. Para ito pagpitik niya, diretso na ganun sa kanan mo. Tapos itong pinto, kusa pipitik yan na din ng patulak. Kaya itong unang pipitik sa iyo pag tumapat ka dito magtanggal. Kaya kailangan nakaside ka. Ilayo mo yung katawan mo. Safety first ba? Ganun. Oh. Kailangan ng safety. Yan na guys. Magdidiskarga na itong ating kasama na isa. Yan ang ating kasama pagdidiskarga. Yan, tingnan nyo guys kung paano pagdidiskarga yan. Yan, lapit-lapit ko. Lapit-lapit ko. Yan kami magdiskarga. Dito sa Saudi, hindi nakasako yung feeds. Di katulad sa Pilipinas. Dito binubuhos. Kung yan na guys yung ipapakain sa baboy, ay sabi ko na nga ba sa loob ng isang buwan talagang makikita mo yung taba ng baboy. Tapos may spatter. Kasi yan, kapag walang spatter, yung ganyan, hindi mo makita. Para sa ganun, ikalat yan yung pagdidiskarga.
Hindi lang sa iisang umpukan para madali siya mahigop ng conveyor papunta dyan sa ano na yan. I-pump niya doon sa taas. Tara, itatuloy natin yan guys. Kung ilagay sa sako yan marami Maraming sako yan kung ilalagay sa sako yan. Kaso hindi dito Binubuhos lang. Yan, may trabaho wala sa Pilipinas na ganyan. Kahit taga-pala-pala ka lang ng ganyan. Tinhawa na yung ano mo dun, yung trabaho mo. Pag meron kang ganyan na trabaho, lalo pag nag-assign ka sa ganito, sa dampinan na ganyan, maganda na yung trabaho mo dyan. Kaso dito, pag ganyan ang trabaho mo, normal na lang dito. Saudi. Kung doon sa Pilipinas, ang long haul driver doon, ini-baby. Dito, wala. Normal na lang dito to. Yung mga silo na yun, no? Puno ng mais yan. Malaki ang silo na yun. Ubusin mo na yan bago tayo aabante. Bago tayo magpadiskarga. Pag naubos na lahat na yan, saka tayo aabante dyan at nga tayo naman ang magdidiskarga. Ganun lang guys, ang kwan namin dito. Ang trabaho namin dito. Tiyaga lang. Tiyaga, tiis, ganun. Pag napagod ka, tumabi ka, pumarking ka, magpahinga ka. Pag inantok ka, gano'n. Galang maghahabol ng biyahe ng pag hindi mo kaya. Kasi biyahe, nandiyan dyan lang yan. Trabaho, nandiyan dyan lang yan. Okay na natin itong ating papel. Soya. Natin yung papel natin doon para pirmahan lang. Ayan na, nakasulat to. Soya Warehouse Control Room. Ayan ang nakasulat.
Yan ang nandiyan kasi yung control ng machine. Napagpapatakbo doon sa taas na yun. Yan, dyan ipapam yan. Papunta doon sa loob ng ng warehouse na yan. Tapos yung unahan na yun, yung sa unahan na yun, yun ang bodega ng mga asin. Yung asin, kung ano yung mga nandoon para sa mga manok. Yung imimix sa inumin ng manok. Mamaya, katapos natin magdiskarga, mag-diesel, mag-washing tayo ng truck bago pa pupunta ng damam. Dahil pinapapunta tayo ng damam, dahil may barko doon na mais, ang karga mais, saka sugar beet. Yun naman, ipapakain naman yun sa baka. Ang paggiling naman doon sa mais na yun, na butil, yung pinipit-pit siya. Pinipit-pit yung mais. Dito naman, ginigiling yung mais na butil. Dahil pang manok. Yung mais na yun, naakutin namin na butil, galing ng ibang bansa, ipapakain naman yun sa baka. Saka yung sugar beet, ang tawagin nila dito, sugar beet. Galing China. Yun yung tubo. Sa iba una. Yari una to nagiling. Yari may pakanta ko at baka. Kaya na una ay baka. Kaya na baka ay una. Puro export namin kanan na kwatawing kanan na mano, kanan na baka, export na gabot ibang bansa. Kaya konti na lang. Konti na lang at tapos na. Tuti siya lumulubog. Yan lang. Pero pag mais, mabilis. Pag ganyang soya kasi, matagal. Kasi yung mais, madali yung paghigop. Gawa ng yung panghigop nila, malakas yung vacuum yan, iba yan. Ang panghigop nila yan parang siya, yung belt na tawag ko, yung panghigop nila dyan. Pero pag yan yung fits na yan na ikakarga namin galing sa barko, buo yan. Yan na kasi yan galing na ng warehouse kaya ikinarga namin yan sa sa machine, tube. Kaya pag dumaan doon, pinong-pino na yan, durug-durug na. Hindi na buo. Kasi pag galing barko, buo yan Kaya matagal ang diskarga dito. Pero ngayon hindi. Madali na lang yung gawa nga ng dati durog na siya. Pino na siya. Hindi na siya babara dyan sa tinatawag dyan. Hindi na siya nabara dyan sa vacuum na yan sa paghigupan. Yan yung yung babkad na tagatulak. Guys, maraming salamat sa inyong panunod sa aking upload na video. God bless you all.